don't really, parang nakikisaw-saw sa kanila. I welcome whoever my kids, will bring sa life nila, I welcome. It's because that's their happiness. Hindi ako papayag na ako yung magiging dahilan ng unhappiness nila. Oo, yun yung pinaka-challenging doon. Kumbaga, ako mismo yung nasa isip ko talaga is I don't want to become yung mga bad things ng parents ko. Yes. Diba? Yes. I would like to Our be, parents. oo, I would like to become disciplinarian. Pero yung mga parang nagdidikta ka sa buhay nila ng courses nila sa eskwelahan or sa college. O buhay nila yun eh. Huwag papakailangan. Kumbaga tapos na yun sa'yo. Kumbaga kung hindi ka nakagraduate, di ba? Or hindi mo nakuha yung courses na gusto mo. Gusto ko mag-doktor ako. Kasi gusto ko mag-doktor ka kasi ako frustrated na hindi ako nakapag-doktor. Parang ganun. Ako naman yung gagastos sa'yo. So, yung tao, yung anak mo na gusto pala fine arts kasi mahilig mag-drawing, sira na agad yung plano niya sa buhay. Kumbaga, ang mangyayari is like, I'm disappointing my parent, but I'm not following my dreams. Which is Filipino And I'm style. hating myself for that. Oo, sa Filipino family at saka culture natin, ganun naman talaga yun. Kumbaga, I think lahat yata is like kung nurse yung parents mo na nasa abroad, nagpapadala ng pera sa iyo. So dapat mag-nurse ka rin kasi pag-abroad ka rin, parang gano'n. So, ang hirap ng nurse. Ipipetition ka. Oo. Pero kahit ang gusto niya is like architecture or anything na local lang yung trabaho. Yeah. So, yun, hindi nakokontrol ng isang magulang ang pangarap ng anak. Pero ang nangyayari sa real life, yun ang ginagawa nila. Mm-hmm. Yun Now, challenging dun. Ang impact niyan is that when you're facing your own problems naman ngayon, you have a lot of questions about yourself. Kasi nga, lumaki ka ng you're in control. You are being controlled, right? So ngayon, dahil parang nakawala ka doon sa control ng parents mo, ang tendency niyan, ikaw naman ang kumokontrol ngayon sa sarili mo. Kasi naaalala mo nung bata ka na ito yung mga sinasabi sa iyo ng parents mo. Ngayon, how you deal your problems in life is that you always parang defend yourself. No, parang actually hindi na siya matatawag na you're defending yourself eh. Nandiyan na yung self-limiting belief na na-develop mo na hindi ko gagawin yan kasi baka ma-disappoint lang yung parents ko, or hindi ko gagawin ito kasi I don't think na I can do it. Hindi ko nga nagawa yung gusto kong gawin sa buhay ko na maging architect or maging artist kasi nga iba yung landas na binigay sa akin ng parents ko. Ito yung dinictate sa akin. Now I'm having this option na I can make a decision for myself. Ang kalaban mo naman ngayon, sarili mo. It's because hindi mo natanim sa sarili mo na you are confident enough that you're able to do it kasi hindi nga confident sa iyo yung parents mo dahil diniktahan ka nila. So ngayon, hindi mo ngayon makontrol yung emotions mo or yung perception mo sa self mo na I can do this. Wala ka ng control nun because lagi mong sinasabi sa sarili mo na hindi ako magiging successful niyan. Ito na lang, mas comfortable ako dito. Ito na lang. Kasi andun yung familiar feeling na ito yun dito sa akin, so gagawin ko na lang to. So whether mag-fail ako or not, sila naman na may gusto nito, hindi naman ako eh. 'Di ba? So wala na ikaw accountability doon. Ang impact niya sa sarili mo, puro limiting belief na hindi ko na lang gagawin. Ito na lang ako sa comfort zone ko. Hindi na ako mag-risk is because wala rin naman mangyayari eh.